Nako, ito po, wag natin patagalin. Marami pong siniwalat ang Net25 dito sa pangunguna sa saganang mamamayan, no? Na talagang itong si Boying at talagang hindi mo malaman, no? Na talagang pasuray-suray, no? Nakaraan, sabi niya, hinug na. Tapos, naunahan pa kay Senator Marcoleta. Ngayon naman, pinupursigin niya yung kay Martin, hanggang ngayon wala naman, no? Hindi mo malaman kung talaga, no? Parang isa lang ang natutunugan ko. Isa lang ang natutunugan ko, Boying. Boying, kung nalilito ka kung kanino ka kakampi, pues tuturuan ka namin kung kanino ka kakampi. Makinig ka lagi, no? Wala ka ibang kakampihan kundi yung kabutihan na mapapabuti ang sambayan ng Pilipino. Hindi mo kakampihan si Sara. Hindi mo kakampihan si Sara. Kasi baka sabihin, Duterte tayo eh. Di ba? Baka sabihin, kakampihan mo si ganito, kaya ka umalis kay BBM. Hindi. Makinig ka, Boying. Ha? Ito, kung saan, 6 years ka pa dyan sa, ano mo, pag si Sara maupo, anytime pwede kang ma-impeach at kawawa ka. Di ba? Pagtutulungan ka ng taong bayan na mawala dyan sa posisyon na yan. Kung ako sa'yo, Boying, magsabi ka ng katotohanan. Tama ginagawa mo. Imbestigahan mo lahat ng flood control issue. Di ba? Wala kang kikilingan. Di ba? Wala magagawa sa Junior. Di ba? Takot lang yan sa'yo. Maniwala ka sa mga remulya. Gamitin yung utak nyo. Yung isa ginamit ang utak, si John Vic. Di ba? Very good. John Vic. Ayan si John Vic, sabihin ko sa inyo, sige, pasimulan mo natin to. Mamaya na yan. Ito niya pwedeng bumoto ng no, ito pwedeng bumoto ng yes. Aywan ko. Kaya nakulong si Senator Dante Marcoleta dahil dyan sa bossing nyo. Ha? Ngayon, hindi tayo babawi. Sasabihin na natin katotohanan sa taong bayan. Sasabihin natin yung matagal nilang pinagtakpan. No? At sa paraang iyon, sa pagsabi ng katotohanan, doon tayo makakabawi. Bakit? Makukulong yung mga dapat makulong ng mga big fish, no? Hindi si Senator Dante Marcoleta. Ipapalit natin sa kulungan yung big fish na yan kay Senator Dante Marcoleta at sisiguraduhin natin na hindi makakalaya. Di ba? Yun po ang talagang Bakit? Kasi hirap na po ang taong bayan yun eh. Nagkakagulo dahil po dyan eh. O ganito na lang. Gusto nyo ba yung flood control issue na yan, wag na, tigilan na natin? Tigilan na natin? Wala nang gulo. Tama? Paso, matitiis nyo ba na habang kayo tumitigil at yung mga yan ay nakikinabang sa mali-mali ang pera, trilyon-trilyon, at sa patuloy na parating na administrasyon, hindi sila makapanagot, magpapatuloy ang kanilang transaksyon? Payag kayo? Payag kayo? Hindi aasenso Pilipinas. Kung gusto nyo masenso Pilipinas, dyan pa lang ngayon, supilin na natin. Paano natin susupilin? Sa tamang investigasyon. Sa pamamagitan ng Nino na, ni Senator Marcoleta, wala. Pinakulong na si Senator Marcoleta eh. Di ba? Pero may surprise. Sikretong malupit. Di ba? Pero, sino ngayon, sa pansamantala ngayon, sino mag-iimbestiga? Wala. Pinakulong nila eh. Sino na lang? Si Boying natitira. Boying at Remulla at mga John Vic, kayo na lang ang pag-asa ng bayan. Di ba? Wala na. Kung kayo pa ay tatalikod at patuloy na kakampi sa mga yan, sa mga walang lumuwalang hiya. Mga winalang hiya ang taong bayan ng mga yan. Kakampihan nyo ba yan? Umalis na kayo dyan. Di ba? O eto, tuloy natin. Yun agad ang pinag-uusapan nila ngayon. Wala Ba't ba tayo nag-impeachment na proceedings na ganito, no? Parang, alam mo, Jen, ito pagka inisip-isip mo, bakit nga ba mag-impeachment pa kung sakali na ang pagbabatayan natin na yung 16 votes ay conviction. Oo. Ibig sabihin may sala, guilty, kapag ka 16 votes, di ba? Yung 2/3 Yes. of the all members. Kung bibilangin natin sa ngayon ay kung ang labanan dito ay majority versus minority, kasi noon pa, hinati na nila yan eh. Ang banggit nila ay itong mga minority, ito yung pro-Sara to, pro-Duterte to. Itong majority, anti-Duterte. So kung pagbabatayan natin yon, yung filosofiya na yon, napakahirap nga namang i-convict. Di sana sige, magbotohan na lang tayo. Ano boto nyo? Huwag na tayo. Diba? Kasi di-divide pa natin ang sambayan. Alam mo, dyan sa impeachment na yan, niloloko nila sarili nila. Nabigo na sila, Jack. Bakit? Sinabi na ni Chis Escudero,
Palagay natin si Chis kalaban na, no? Sinabi na niya 16 vote ang kailangan. Di bigo ang administrasyon na para sa ba't pinakulong si Senator Marcoleta sila Jinggoy. Di ba? Bigo sila. Na? Yung flood control, matutuklasan na Di ba? Matutuklasan na ang big fish. Malapit na po. Maghintay lang kayo. Sinakripisyo ni Senator Dante Marcoleta ang sarili niya para mahuli ang big fish. Yun ang lumalabas para sa akin. Kasi nagpakulong siya Ngayon, kapag ang mastermind naman ang big fish makukulong, huwag niyong sasabihin na walang batas. Dahil si Senator Marcoleta, sumunod sa batas, nagpakulong siya. Kahit hindi niya sa kasalanang ginawa. Hindi niya kasalanang ginawa ang kanyang pinagbubunuan ngayon sa kulungan. Di ba? Si Senator Marcoleta, sinakripisyo niya ang sarili niya para sa taong bayan. Sa lahat, sinakripisyo niya. Dahil kung wala siya sakripisyo tulad ng mga duwag na mga yan, na tumampi sa mga administrasyon, di sana nakakulong na sila ngayon. Hindi, duwag kumapit sa administrasyon. Di ba? Hindi sila nanindigan. Kung lahat sila nanindigan, di sana huli na mastermind. Di ba? Lahat sila nanindigan kayo sa 2 years na lang. 2 years na lang tatagal ng mga yan. Di ba? Nanindigan kayo dyan? Manindigan kayo, hindi sa mga Duterte, hindi sa mga BBM, hindi sa mga Pinklawan. Manindigan kayo sa taong bayan. Yan ang Pilipino. Eto ang tanong, Jen. Oo. Kung mahirap palang i-convict si VP Sara Duterte dahil Oo. magbibilangan lang, bakit itinutuloy-tuloy pa itong impeachment trial at mukhang mahaba nga no? Kasi yung video pa lang ang pinag-uusapan, authentication, matatapos na yung di ba? 2 hours pala yun kung buo. Oo. Portion na lamang, 2 minutes. Pinagtalunan pa nila. Siyempre, Oo. edited yung 2 minutes, di ba? Ako naisip ko lang dyan na oo nga naman, kung may impeachment trial, anong ginagawa ng Senado? Ay, di nakatutok doon sa proceedings. Meron ba silang ibang magagawa pa? Sana naman, meron. Bagamat ngayon kasi, tapos na kanilang, kumbaga nakareses sila Di ba may kanilang- special session? Tapos na rin may special Oo, session. wala sila ngayon. Talagang impeachment lang sila. Yung special session, wala na. Wala. Ibig sabihin, sa special session, waling-waling lang talagang Ayun, at saka yung 13 lang talaga. Ipinormalize lang nila yung 13. so niloko lang tayo nung mga nagsabing ito'y para sa krisis ng bayan. Hindi pa sa krisis ng bayan yon. Niloko tayo. Tamo ang ganyan, niloloko tayo. Paniwalang-paniwala yung mga vlogger. Pero mo mag-special session para maging 13. Tinakot si Joel. Para lumipat, maging 13, para ma-confirm ng pagkaka-SP si Win Gatchalian. Pero ang totoo, para nilang pinatunayan, yung doxing quorum, hindi po pwede. Kasi nag-special session sila Doon pala niloko nilang tao Tapos magka-special session para saan? Sa kahirapan ng bayan, nangyayari? Sa krisis? Sa waling-waling na punta? Yung ba, special session, niloloko tayo harap-harapan ng mga to. Di ba? Tapos hindi sasabihin nila, wala silang kinalaman sa pagkatakip sa flood control issue. Kapal ng pagmumuka, sabihin, siya nagpasimula ng flood control na to. Tigas ng pagmumuka. Di ba? Alam mo mga kasama, pasensya na kayo Bakit? Bakit tayo nagkakaganito? Una sa lahat, nasa malayang pananalita tayo, nasa demokrasyang bansa tayo. Legal magsalita tayo. Huwag tayo magbabanta, pero legal tayo sa malayang pananalita. At sa bahagi ng malayang pananalita, nasaksiyan natin kung paano tayo nilapastangan ng mga to. Lalo-lalo na si Senator Dante Marcoleta, pinakulong niya. Paulit-ulit pumapasok sa isipan ko hanggang sa kaibutor ng aking puso. Sa ating mga kaisipan, pumapasok. Sa tuwing pumipikit tayo, naalala natin si Senator Dante Marcoleta. Paano nakakatulog sa kulungan ngayon? Paano nakakatulog yun? Anong gamot ang iniinom niya ngayon? Baliwala kasi ang gamot na maintenance pag ikaw nape-pressure sa kulungan nai-stress ka, baliwala yun. Tumataas ang cortisol level mo sa utak, nagkaka-stress ka, baka ano mangyari. Di ba? Tapos habang ang mga buhaya nakikinabang sa kaban ng bayan, ipinapakulong tayo gamit ang mga ahensya, gamit ang pera ng kaban ng bayan na pinaghirapan natin, ginigisa tayo sa sarili nating na mantika na mga to. Yan ang ginagawa ng mga yan. Kaya napakasakit sa loob ng nangyayari ngayon. Pinagmamasdan namin si Marcoleta na nasa loob ng kulungan habang ito mga to, nagmamasid lang, pati mga Pinklawan at ito mga mastermind na to.
Di ho ba? Papayag ba tayo mga kasama? Di ba? Magsasalita tayo. Bahagi ng demokrasya to. Di ba? Yung iba pinapatahimik nila sa pagsasalita. Pati ba naman yung papatahimikin nyo pa? Di ba? Kasi waling Ninanakawin nyo pa ba pati karapatan namin? Ninakaw nyo lahat sa amin? Di ba? Ninakaw nyo tigapagtanggol namin sa bayan, si Marcoleta. Ninakaw nyo ng kaba ng bayan. Nanakawin nyo pa sa amin ang karapatan magsalita. Di ho ba? waling yanin natin yung waling-waling sa krisis. Siguro gawin pa may pa. Dahon ng waling-waling. Niloloko nyo kami. Talaga Yun lang, naman, yun lang. hindi pa nila inaamin yan. Niloloko nila tayo, Jen, ha? Wala pa umaamin. Di, para sa kanila, hindi niya panluloko yun eh. Hindi, sabi nila, emergency, merong gagawing mahalagang batas eh. Meron nga. Wala naman, waling-waling. Walang ginawa nga mga batas. Ninoloko tayo. Akala nila, marami silang taga-suporta na paniwala sila ng sarili nilang trolls. Yung mga taga-suporta ni Bonget, puro trolls. Yung iba totoo, mga vlogger. Pero ilan na lang yan. O, di, doon na tayo sa punto. Alam naman nating matagal na nila. Kasi ang kanilang formal session, Oo. magbabalik pa sa araw ng SONA eh. Oo. Kaya ngayon talaga focus sila ngayon sa impeachment. Di, iwanan na natin yon dahil Oo. sa matagal naman nating alam na niloloko tayo. Nagpapaloko naman Eh, tayo. wala tayong magagawa eh. Eto. Bakit kailangan ng impeachment na 95 days to, di ba? Sabi nila, Ay, tinataya nilang gano'n. Hindi naman 95 days na araw-araw yan. May mga patlang-patlang yan eh. Pwedeng umikli, pwede parang humaba. So doon sa napakahabang panahon na yon, eto na, tingnan nyo kung bakit nangyari yan. Nakakulong si Marcoleta. Oh. Nakakulong sino pa bang mga nakakulong? Jinggoy. Oh. Wala si Bato. Oh. Wala ng ICI, di ba? Oo. Burado na ICI eh. Wala na. Tigil na. Oh. Alam mo, tigil na. Laking kalokohan na tong, ano to? Tinigil mo ICI. Kapal ng pagmumukha, no? Pera ninakaw natin, tinigil mo ICI. Akala, yung ICI na yan, budol yan. Para yan ang sasabihin ng mga vlogger sa inyo, si Pangulong Marcos nag-umpisa ng flood control. May ICI nga siya. Para sa umpisa, may sasabihin sila. May pambungad sila. Ngayon, asa ng ICI? Wala. Wala. Wala ring investigasyon sa House. Oho. Merong Blue Ribbon Committee, pero wala ring investigasyon Wala nang kasi investigasyon. Ayaw mag-imbestiga ni Kiko Matching gorilla, unggoy, tandang, gurang-gurang, bahong-baho. Di ba? Ayaw mag-imbestiga. Bakit? Makukulong siya. Makukulong siya. Pag siya nag-imbestiga, makukulong siya. Oh. Kaya nga itong si Erich hindi mag-imbestiga, pinasa na lang yung obligasyon Biruin mo, obligasyon mo bilang Blue Ribbon, pinasa mo. Si Pinky, di ba nakaraan nag-resign sa Blue Ribbon niya, bumalik lang, pinuyasa ng mga kaibigan niya. Di ba? Kasi takot no? Napapapasok sila dyan Di ba? Totoo yan. O ngayon pa kaya nakulong si Senator Marcoleta, sabi seryoso yung administrasyon. Seryoso nagpapakulong talaga. Akala naman nila, nabangga nila ang INC. Guni-guni mo lang yun, Bonget. Guni-guni mo lang yun. Guni-guni mo lang yun. Di ba? Akala nyo nabangga nila yung INC. Di ba? Akala nyo sa mga INC member, niloloko nyo. Hindi nyo maloloko INC member. Matatalino lahat sa inyo yan. Kasi sa impeachment. Ayun na nga. Ayun. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo, 3 months before, sabi nyo, munting kalaman ba ito palagi sinasama ang Iglesia ni Cristo? Ano ba kinalaman ng Iglesia dyan? Si Marcoleta lang Iglesia, ano kinalaman dyan? May kinalaman. Sabi ko sa inyo, binabastos na ang reliyon ni Marcoleta. Anong sabi nyo? Hindi ba dyan? Ay, wala naman kami narinig Hindi naman totoo yan Wala naman binabastos Bakit ba inano yung religion mo? Bakit inano niyo yung religion niya? Nila ni Kikibuloy, ni ganyan. Wala naman binabastos Anong wala? O ito, ano na ngayon ginagawa? Kayo magsagot. Di ba? Pag sinabi ko, totoo yan. Dahil ako, may impormasyon ako na advance pa sa mga yan. Diyan sa mga kalaban na yan. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, yung pinapangarap ninyo na maimbestigahan kung sino ang mastermind sa flood control Ay, wala na. ay wala na. Wala na. Sino na lang, ito mahalaga tanong. Sino na lang ang pwedeng mag-imbestiga ngayon ng flood control dahil wala na, nalipon na lahat di ba? Wala na. Ay, yung Senado, busy sa impeachment Oo. Sino na lang dyan? Wala akong maisip. Wala na may interest. Meron pa. Meron pa ba?
Sino? Si Ombudsman, Boying Rimulya na lang. O, di napakapatas nga naman laban. Di ba? Iimbestigahan daw ba niya? Baka yung ICI papers, ibibigay na sa kanya. Oo, Ito yung ibibigay. na sa kanya. O kaya nga, kung si Ombudsman Boying ay patas. Oo. Patas ba siya? Siya ay tapat sa tungkulin. Oo, Walang kinikilingan. Oo naman. Walang pinoprotektahan. Oo. Hindi pinagtatakpan ng flood control. Oo naman. Tama. Umasa tayo na talagang makikita at matutunto natin ang talagang mga nasa likod nitong pagnanakaw na ito sa Kabanabayan. Kaya nga rin nila kinuhang state witness si Secretary Manny Bonoan para ituro si Speaker Martin Romualdez. Ganun ba? Yun ang puro na sinabi ni Ginong Clabano. Kaya, Pagka tinuro nila si Martin Romualdez at ang Pangulo, si Insan, at ang iba pang kaalyado nito, ayaw nilang imbestigahan to. Sa Badanseta, kinakalaban ni Boying pasimple ang Pangulo. Maliban na lang ang Pangulo, ibinigay si Martin talaga. Pero, paano naman yung side ni Martin? May damdamin din si Martin. Martin, papayag ka? Tinuturo ka nila? Sino ba nag-appoint kay Boying? Tapos ituturo ka ni Boying? Si Boying ba nagturo kay Martin? Kayo, sumagot. Si Boying ba? Kung si Martin, tatanungin mo siguro si Boying ang nagturo. Pero ang nagturo kay Martin, tao ni Saldi, yung 18 Marines. At si Saldi. Pinaboran lang ni Boying. Kaya medyo pabor tayo kay Boying sa ganitong kalagayan. Kaya good job, Boying. Pero hindi pa kami masyado maniniwala. Maniniwala kami pag nag-withdraw ka sa mga yan. Di ho ba? Mag-withdraw ka na po. Kakampihan mo naman taong bayan dito eh. Kakampi mo kami lahat dito. Ang dami namin. Dami po namin lahat. Milyon po kami. Di ba? Kung anong damdamin ni Martin ngayon? Papayag ba si Martin? Sa tingin ko, hindi. Sabi nga nila, inosente si Martin eh. Sabi ng mga vlogger, inosente si Martin eh. Ba't tinuturo ni Boying ngayon? Di parang kinakalaban niya talaga si Bonget. Nagkakalaban na nga talaga. Away-away, laglaga na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakulong pa si Senator Marcoleta. Lalo na taranta sila. Hindi nila alam gagawin nila eh. Diyan kayo nagkamali na pinakulong nyo si Senator Dante Marcoleta. Diyan ang katapusan ninyo. Katapusan ng inyong pagbasamantala. Di ba? Yun ang talagang proseso doon. Talagang natin nakikita daw nilang paraan. kasi ang pagkakaalam ko, kukunin kang state witness dun sa nakapile ng kaso, di ba? Yes naman. Oo. Ewan kung hindi ko masyado alam eh. Kasi ang kaso yata nila ay yung sa Bulacan eh. Oo. Anyway, hintayin natin, di ba? Habang habang si Ombudsman Boying Rimulya ay hindi natin kinakakitaan ng patas na pagtanaw Oo. at pagtrato sa mga kaso, katulad nito, inuna niya yung mga nag-iimbestiga sa flood control eh. Kaya ngayon, ang mga tao nag-iisip-isip, paano maging patas? Paano maging... Kasi nga, siya na mag-iimbestiga siguro, kaya niya pinakulong si Senador Marcoleta. Huwag na kayo magpagod. Wag na, ako Oo. na. Ako na lang. Magpahinga na kayo dyan sa kulungan. Yan. Bayan nyo na sa akin to. Yan. Baka yun ang direksyon. Kasi meron sila mga hawak na witness. Kung matalino kayo, alam nyo ibig sabihin ng kwentong ito lahat. Kung matalino kayo, ayokong sabihin, may tamang panahon at oras at lugar. Paano sabihin ang lahat ng ito? Pero, hindi natin kailangan sabihin, sila ang magsasabi. Sino? Ang saganang mamamayan? Sino? Si Senator Marcoleta? Nakakulong. Sino? Ang INC? Hindi. Sino? Sila ang maglalaglagan sa isa't isa. Si Yusek Bernardo, state witness. Mhm. Si Henry Alcantara, state witness din ata. Ayun nga. At ang latest nga, ito si Secretary Manny Bonoan, witness na rin. Kasi daw pagka nakita na nila yan, ituturo na ni na Secretary Manny Bonoan at iba pang witnesses, Matutunto na. matutunton. Ay, ibig ba sabihin nito, pumanatag na muna tayo. Dahil si Ombudsman ay mapagkakatiwalaan. Kung siya ang tatanungin, siguro, yun ang kayo gusto sabihin. Yun ang ano. Yun siguro. Tingnan natin. Ano, ha? Kasi, yun ang direction ata nila.
ay maituro daw si Speaker Martin dati Speaker Martin Romualdez. Hindi ko alam kung talagang yun ang kanilang direksyon at kung kailan yun. O baka niloloko na naman tayo. Ay, wala. Kapag ka ba ikaw ay... Oo. kapag ka ba ikaw ay... Kasi madalas ito mangyari sa mga babae, no? Ganon? Ilang beses po sa mga may boyfriend, ilang beses ba kayo pwedeng lokohin para bago nyo sabihin, ayoko na talaga sa'yo? Ganon. Para may pahiwatig, no? Ang hirap Boy, ilang beses ka para lokohin para sabihin mo ayaw mo na. sagusan. Wala mo tayong sign language interpreter dyan. Wala ba? Wala kayong sign language interpreter. Sana matanong sana natin. Oo nga. Di ba? Oo. Kasi, Jen, sinabi ni Yusek Claire Castro, kasi nakulong na nga si Mike Defensor, di ba? Mike Defensor. Oo. Yun nga, yung mga kasama, doon sa na-plunder sila. Ang sabi ni Mike Defensor, tingnan nyo, mga babayan, nauna pa kaming nakulong. Oo. Kami yung nag-iimbestiga. Kami pa ang ikukulong. Kami nananawagan ng katotohanan, accountability, etc. Oh. Ang sabi ni Jose Claire Castro, kasi hindi kayo masyadong mabilis magbigay na ebidensya. Ayun! Diba? Ano? Hindi nyo dapat, kung binilisan nyo, Oo. napakulong sana natin yung mga Kung sino-sino tinuturo. yung makaw nga naman, ano? Ito, pakinggan natin. May, Pero pa sa salita, may pahayag siya ka. si Ate Claire, Oo, kahapon may nga. panawagan siya doon sa reaction niya to kasi nandun kayo no eh. Congressman Mike Defensor. Yun, oo. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Ate Claire? Ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, Sabi niya, Mark, halatang nagtatakip lang siya eh. Halatang pitatanggol niya yung mali. Pag ang isang mali pitanggol mo, wala ka sa katwiran. Yung malalaman natin kung wala sa katwiran. po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng Oh, bayan. yung tanong na nauna pa magkulong kaysa kaban ng bayan. Totoo hindi? Totoo yun, Ate Claire. Tignan mo sagot nito kapilosopo na. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minadali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamilya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Ayun. Ayun. So yung investigation ng ICC, paano ngayon yun, Ate Claire? Wala. Mabagal din. Wala. At saka, Jen, so ang trabaho pala ni na Mike Defensor, sila mangalap na ebidensya. Oh, si Marcoleta pala, ang trabaho niya ngayon, manghanap ng ebidensya. Blue ribbon ba si Marcoleta? Tanong ko sa inyo, si Mike Defensor, tao niya ba ang mga 18 Marines? Tumutulong lang siya. Tao ni Saldi, waka nakakalimot kayo. Niloloko tayo ng mga to eh. Niloloko tayo. Huwag niyo naman kami lokohin. Marami na nga umaalis sa inyo na vlogger eh. Di ba? Marami na umaalis sa inyo eh. Dami, hindi traidor ha. Marami na sa kanila umaalis. Pati mga opisyal, nag-iisip-isip na yan. Di ba? Mga opisyal, nag-iisip-isip na yan. O ito, blind item. 2 opisyal. Ha? Aalis na kay, lalayasan na si Bonget. Lalayasan si Bonget. Dahil sa ginawa kay Dante. Haka ko lang yan. Joke lang yan. Chori lang yan. Chorya. Huwag niyong paniwalaan. Chismis. Chismis, ha? Huwag niyong tandaan yan. Baka sabihin niyo, munti ka lang, fake news ka. Chismis nga eh. 2 opisyal eh. Hintayin niyo na lang. Kailangang magporsige. Sila na pala ang complainant kayo, no? Parang sumakit ang ulo ko. Di ba ang Pangulong Bongbong nagpa-investigate Ayan yan? nga. Di Diba? ba? Sina Mike Defensor ang paghahanapin mo na ebidensya. Kasi kung porsigido ang gobyerno na makita kung sino ang mga nasa likod nito, hindi kayo maghanap ng ebidensya, di ba? Sana ang lahat ng ahensya, Oo, ang magtutulong-tulong. tawag doon, all Government approach. Oo. yun, di ba? Kaya lang dyan, ito nangyari. Di ba ang mag-iimbestiga dapat kung investigation, the National Bureau of Investigation. Abi dapat. Investigation eh. Siyempre. Ang problema mga babayan, nang pumunta itong mga testigo sa NBI,
Ano nangyari? Balikan ho natin Oh. kung ano yung nangyari. Eto si NBI Director Melvin Matibag. Ito yung nangyari. Babalikan lang natin para maintindihan ni Yusek kung bakit Ewan ko nito kay Matibag. Ewan ko, dapat Matibag, nanindigan ka sa tama. Huwag sa kasinungalingan sana, ha? Huwag sana. O, kaya nga sa pagkakataong ito, eto lang ha, tsorya ko lang to ha. Chismis to. Tingin ko mga dalawa o isang, apat na opisyal ang aalis kay Bongit eh. Mga dalawang opisyal, mga ganyan siguro, no? Dalawang opisyal na aalis diyan kay Bongit eh. Nabasa ko lang sa chismis yan. Dalawang opisyal na aalis yan na maninindigan, hindi para kay Sara, para sa taong bayan. Hindi ko na lang alam kung bakit sila magkakaganon. Pero tama gagawin nila. Sana yung dalawang opisyal na yon, na chismis yun sana nasa katauhan ng dalawang Rimulya. Sana. At sana, hindi man sa katauhan ng dalawang Rimulya, sana, kahit man lang si Matibag, magising kayo. Kasi sila ngayon nag-iimbestiga ngayon eh. Sila ang masipag na nag-aano eh. Biruin mo, masisipag sila kay Marcoleta, pakulong. Tapat samantalang sa flood control, wala. Sana yung totoo yung chismis na yun. At hintayin nyo. Di ba? Relax lang kami. Di ba? Pinapadama lang kayo ni Senator Dante Marcoleta. Sinakripisyo niya ang sarili niya para mahayag kung sino big fish. Tandaan nyo. Yung big fish na yan, kung anong kalagayan ni Marcoleta ngayon, times 10, dyan. Di ba? O baka lumayas na ng bansa. No? Duda ko baka July lumayas na ng bansa. Iwanan na, abandonahin na yung ano. hindi nakapagbigay na ebidensya. Oh. Ito kasi nangyari. Sige nga. Merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Maris, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Maris na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga lumabas pag press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito at permado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para bistehan ulit. Parang lumalabas, salungat siya sa sinasabi ni Boying. Tama? Kuha ko lang kay Boying ako. Oh, bakit? Si Boying, kinasuhan si Martin sa pahayag ng 18 Marines at ni Gutesa. Tapos kayo sasabihin mo, sir, binayaran yata ang 18 Marines. Saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Di ba? Yun ang pagkakaintindi ko eh. Kaya Boying, kung nakaraan si John Vic, kinatok ang puso namin. Ikaw naman ang kakatokin namin ang puso mo. Boying, maawa ka na. Uulitin namin sinabi namin kay John Vic nakaraan. Boying, ikaw naman. Kinakatok namin ang puso mo. Umalis ka na, lumayas ka na dyan. Habang may panahon pa. Mamahalin ka ng taong bayan. Alam namin ang Rimulya, hindi masama ang puso. Matagal kayo ata sa Cavite. Kita namin ang performance nyo. Wala kami nabalitaan na ginawa nyo masama. Sana ibalik nyo manatili sa puso ng tao yung ganung ugali nyo. Na lumapit mula na diyan kayo naglingkod. Marami nagalit sa inyo. Ibalik nyo sana yon. Kampihan nyo taong bayan. Hindi si Sara, hindi si BBM, hindi sino man. Taong bayan kampihan nyo. Mamahalin lahat kayo ng taong bayan. Lalo na, si Senator Marcoleta mahalin nyo. Yung kanyang pinaglalaban. Hindi si Senator Marcoleta. Kung miyembro ng 18 Maris na pinapanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor pinaulit namin dito para magbigay linaw doon sa testimony ng binigay ditong individual na related doon sa 18 Maris. Doon po sa alok na pera, paano po yung... Ayun na nangyari dyan, ha? Kasi medyo mahaba-haba pa yan eh. So,
yung nagrereklamo, siya ngayon na iniimbestiga. Isa daw doon sa 18 Marine, na dati sundalo. Kasi may nagsabi daw, hindi, may nagbayad dyan eh. Oo. So ang inimbestiga, ang mas pinaniwalaan niya, yung nagrereklamo isa, Oo. na meron daw nagbabayad. Bayad sa kanila, si Mike Defensor daw. Paano dyan, halimbawa, may lumitaw na naman, hindi yung nagsasabing binayaran yan, may nagbayad din dyan. Hindi na yung matatapos, di May ba? counter-offer eh. May counter-offer. Ang mga nangyari ho kasi, kung titingnan mo, may pattern eh, di ba? Oo. Pero Orly Gutesa, mula kay Orly Gutesa, yung nagtuturo, yung testigo, kinakasuhan eh. Di ba? Si Harassment talaga eh. yung mag-asawang Diskaya, di ba? Ayan, oo. Nagsabi ng mga pangalan. Mhm. Naunang nakulong, naunang nakasuhan. Hanggang ngayon, nakakulong pa yung mag-asamang Diskaya. Yung Oo. ibang mga kontraktor, wala pang kaso. Hindi ba? Yun na nga. Itong 18 former soldiers, Naku, tagtad ng kaso na yan. Tagtad ng kaso yan, ha? mismo ng NBI yung nag-investigate. Hindi ho yung ibinubulgar nila at tinignan, kundi ang ununa ay meron daw nagbayad sa inyo eh. Oo. Ganun muna. Hindi mo tinanong, totoo ba yung sinasabi ninyo? Nabiktima sila ng sarili nilang kapakanan. Planado nila yan, ibig sabihin. Doon lang siya nakapokus. Kung talagang hindi nyo planado yan, hindi kayo popokus doon sa pagbabayad dyan sa 18 Maris Kuno. Popokus kayo sa lahat. Sa lahat, transparent niya eh. Wala kang kikilingan eh. Di ba? Iimbestigahan mo lahat. Kasama si Mike, kung kasama si 18 Maris, kasama si lahat, si ganito. Yung mga pinangalanan, Binubulgar. ay hindi eh. Nakapokus sila kay Senator Rodante Marcoleta. Yun. Di ba? Oo. Ito pa, Jen, ang masaklap. Mismong ang gobyerno ay binaliwala yung testimonya yung 18 eh. Mukhang questionable raw, sabi ng NBI. Hindi talaga dinownplay nila. Oo. Ito si Yusek mismo may sabi. Si Yusek ba? Oo. Sino? Anti-Claire? Ito parang may government? All of government approach. All, Para i-downplay yung testimonya nung 18. Ito, pakinggan ninyo, yung mga nauna ring pahayag ni Yusek. Dati-dati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakabansag sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po itawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Kakampihan niya si Rapi. Actually, Kakampihan niya si Rapi. Kakampihan niya kahit mali. Basta't pumabor lang yung kwento sa naratibo nila. 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po sila i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo. Bakit tatawagin, bakit maniniwala kayo? Kahit sino Poncio Pilato magsabi na huwag tawagin ng ex-marine yun, kalokohan yun. Bakit? Una-una, marine yun iba eh. Pag ba dating marine, di tatawagin ex? Diba sabi niya yung girlfriend mo, halimbawa, di ba ex yun? Di ba? Kaya nga ex-girlfriend eh. Dati mong girlfriend. Nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan. Ayan po talaga yung nangyari, di ba? Dina-downplay. Talagang pinapahina. Kasi nga naman, pagka tinawag mong former soldier, mga dati medyo yung level ng yung credibility. Yes. Pero pagka ginawa mong kargador, basurero, minamaliit mo, di ba? Hindi, mga ano lang yan eh. Huwag natin paniwalaan yan. Parang gano'n ang dating. Ano? Ganyan po ang nangyari. Kaya yun sa sinasabi nyo na, hindi nyo binalisan ng mga ebidensya. Paghanap ng ebidensya, pagsapan ng kaso. Kasi Tama naman, ano? panay kasi ang harang ninyo, di ba? Dinownplay nyo pa. At ang hinanapan nyo na matitibay na ebidensya, naghahanap ng katotohanan. Tama. Nabaligtad mo eh. Ay, nako. Kaya ang mga tao ba, Jen, ay masisisi natin na mag-isip na
lahat na lang ng paraan ay ginawa ninyo para pagtakpan itong flood control scandal na ito. Hindi mo. Kasi mukhang yun talaga ang naitatanim sa isip nila. Di ba? Yun talaga ang iisipin nila dyan. Kahit, Diba? kahit kasi isang pangyayari na masasabi mong, okay, ito, matutuwa na tao nito. Oo. Kasi, eto na tayo di ba? Sinabi ng Pangulo, 15 yung contractors, Oo. 15 yung kinasuhan. Sinabi ng senador na merong mga kontratista. 67 contractors. Merong nakasuhan na Yabang lang ni Pinky yun. 67 contractor. Siguro, nung sinita siya ng Pangulo, oy, ba't mo sinabi yan? Ayun, nagpakatuta na. Binawi na, di na mag-imbestiga ng 67 contractor. 5 o 10. At least, meron tayong, mga babae, 0. O paano naman tayo maniniwala, di ba? Aha. Hindi, meron daw. Yung Diskaya nga lang daw. Kasi nga sila yung nagturo. Paano kung walang tinuro ang Diskaya? Baka wala rin Kung nanahimik pala yun. Oo, di ba? Baka siguro nag-iisip-isip sila. Dapat manahimik na tayo. Oo. Kaya ang nangyari dito, wala nang gustong magsalita. Ako nga sabi ko, imbestigahan din nila talaga yung legacy. Kasi yung legacy doon, kukumpara mo sana, iwan ko lang totoo ikukumpara mo doon sa Diskaya, wala daw, barya daw yung Diskaya kumpara sa legacy. Ayaw nila yun. Contractor din yun. Ayaw nila nun. Di ba? Kasi mas marami ituturo eh. Dito, marami po talagang sangkot. Nagtutulong-tulong na lahat sila. Kaya nga maraming tuwan-tuwa kay Marcoleta, nakulong si Senator Marcoleta eh. Kaya nga pagpapakulong ni Senator Marcoleta, pwede naman siya magtago eh. Di ba? At yung pagtatago niya, talagang makatwiran nyo kasi hindi niya kasalanan yung ginawa. Pero hindi niya ginawa. Sinakripisyo niya sarili niya para mahuli ang big fish. Naging problema lang kasi ng Diskaya, naging yung biniyang-iyang nila yung kanilang kayamanan eh. Kaya naging hot item sila eh. Pero yung iba daw, walang talaga. problema yan dyan. Binuyang yan nila kayamanan nila. Oo. Pero kung wala silang tinuro, wala silang Oo, totoo. wala. Baka tinuro lang sinong may pakana nito. Si Senator Marcoleta. Baka malaya yung mga yan, di ba? Sigurado. Oo. Baka state witness talaga yun. Ayan nga. oo. Kasi hindi nila tinanggap yung state witness Oo. kasi baka ituro ko sino-sino eh. Yun nga. Magturo ng totoo eh. Kaya nga, di ba mapapansin nyo, noong gusto siyang gawing state witness ni Senator Marcoleta, sabi ni Secretary Boying Rimulya noon, hindi, magsoli muna kayo. Oo. Ba't soli? Kailangan nyo isoli. Ngayong ombudsman na siya, ginawa niya si Secretary Bonoan na state witness, nagsoli ba sa iyo, Walang offer. Kahit piso, di ba? Wala pang offer. O baka may offer na hindi natin alam. Yun na nga. Ayan ho, mahirap, di ba? Yun na nga. Mahirap po yan kasi... Maraming offer talaga dyan. Di na. Ang iba nga nag-offer na ng 1 bilyon. Sabi nung isa, ba't 1 bilyon to sa uli mo kumuha ka ng 8 bilyon? Ibig sabihin, tumubo ka pa. Ang laki pa rin ng kinita mo. Hindi pwede yan. Pinakamabuti maglakbay muna tayo. Okay, maraming salamat po sa inyo. Nalinawan tayo dito sa ating programa, sa programa nila Saganang Mamamayan. At talagang update tayo sa kalagayan ni Senator Dante Marcoleta. Pero talaga napatunayan natin kung sino talaga big fish sa pamamagitan ng pagkasakripisyo ni Senator Dante Marcoleta sa pagpapakulong niya. Sabi ko sa inyo, siya ang huling alas ng Pilipinas na sinasabi ko sa inyo nakaraan pa. Bakit alas? Yan na yung nagpakulong siya. Huling baraha ng Pilipinas. Inakataya na ngayon sa Pilipinas. At yung huling baraha na yan, panalo yan. Mananalo yan. Wait lang kayo. Isang masaganang komentaryo naman ang aking inhatid sa inyo. Isang masustasyang pag-uusap, punong-puno ng karunungan at kaalaman, at makabuluhan talakayan naman, lesson learned, at napakaraming bagong natutunan. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.